meron tayong 2 earphones and isang headphone na galing kay Edifier na i-review natin sa video natin ngayong araw. Una is nandito sa atin yung Edifier X3 Lite, which is a very budget-friendly na earbuds na for only 1,099 pesos, meron na siyang Bluetooth 5.3, environmental noise cancellation, magandang sound quality thanks sa kanyang 6mm driver, gaming mode na pwede i-activate for low latency gaming, IP55 dust and sweat proof na rin siya, and kaya niyang umabot ng up to 24 hours combined battery life of earphones and kasama yung case niya. Pagdating sa mismong case ng earphones, maliit lang siya kaya very portable dalhin. Even yung maliliit na bags is kasyang-kasya siya. Para i-connect siya sa phone for the first time, ang kailangan nyo lang gawin is i-hold nyo yung left and right earbud sa kanyang touch sensor ng around 5 to 8 seconds until makita nyo siya sa Bluetooth ninyo. And even isa to sa pinaka-budget friendly ng Edifier, compatible din siya sa Edifier Connect app na pwede nyo i-download sa App Store or sa Play Store. Wala man siyang custom na EQ, is pwede nyo naman baguhin to 4 different sound effects. Andito na din sa app yung kanyang gaming mode. Ang nakakatuwa lang din dito is even budget friendly yung earbuds na to, pwede nyong i-customize yung kanyang touch controls depende sa preference na gusto ninyo. Pangalawa naman is para sa mga headphone lovers dyan, meron din sa atin itong Edifier WH700NB. Ang malupit dito guys, meron na siyang 68 hours ultra long na battery life, meron na din siyang active noise cancellation and ambient sound, so dito pa lang panalong-panalo ka na. Fast charging capable na din siya, within 10 minutes lang na nakacharge siya, kaya na niyang tumagal ng 8 hours na usage. Meron na din siyang 40mm dynamic drivers na kayang mag-produce ng magandang sound quality, and kagaya ng Edifier X3 Lite, Bluetooth 5.3 na din siya. All for the price of 1,849 pesos only. Para naman i-connect nyo yung Bluetooth niya sa panibagong device for the first time, ang kailangan nyo lang gawin is i-hold nyo lang yung Bluetooth button ng around 8 to 10 seconds until mag-blink na siya. Then makikita nyo na sa device nyo yung Edifier WH700NB. So connect na natin. And kagaya ng X3 Lite, compatible din siya sa Edifier Connect app. Nandito yung kanyang noise cancellation and ambient sound. Meron din siyang 4 sound effects but still no custom EQ. And syempre nandito yung kanyang gaming mode. Pagdating sa kanyang control settings, very limited lang yung ating pwedeng baguhin for customizability. Tinry ko din i-flex yung mismong headphones ng ilang times and sa tingin ko matibay naman siya. And so far, sa 1 week experience ko dito sa headphones, yung memory foam niya isa sa pinakagusto ko kasi malambot siya, hindi masakit sa tenga, and hindi rin siya mainit sa tenga. Pero ang talagang pag-uusapan natin and i-review natin sa video natin ngayong araw is yung pinakabagong Edifier NeoBuds Pro 2. But before tayo mag-start, konting disclaimer lang, hindi ako totally na audio, earphones, earbuds type of guy na reviewer. Lahat ng sasabihin ko is based lang talaga sa alam and experience ko dito sa earbuds and as someone na nakatry na ng Huawei, Samsung, Sennheiser, and Apple AirPods. Now, sa Edifier naman. So with that said, simulan na natin. Calling out Mayday! Pero bago tayo tumuloy sa review, balikan muna natin saglit kung saan ba nag-umpisa ang Edifier. Na-establish ang Edifier year 1996 sa Beijing, China. Nilaunch nila ang first all-wood anti-magnetic speaker. By year 2003, isa na sila sa pinaka-dominant and kilalang company in the audio industry. By year 2006, nag-start na sila na mag-produce ng headphones, and in 2012, Edifier acquired STAX, a famous electrostatic earphone company with over 80 years of history. And dahil dito, naging isa na si Edifier na nakakapag-produce ng best sound quality earphones and headphones to this day. Ngayon, ano-ano nga ba yung meron itong NeoBuds Pro 2? Bakit ko nasabing isa siya sa pinakamaganda? Una is naka high-res audio wireless certified yung earbuds na to. Ibig sabihin, talagang mas maganda dito makinig ng music
mas mararamdaman mo and mapipick up mo yung even the smallest details sa music na pinapakinggan mo. Supported din ng Edifier NeoBuds Pro 2 ang LDAC and LHDC or Low Latency High Definition Codec, which allows high resolution audio streaming over Bluetooth. Pero seryoso, in over a month na ginagamit ko tong NeoBuds Pro 2, dinrap ko na yung Sennheiser ko and yung Samsung Galaxy Buds Pro 2 ko over this. And ito na yung naging daily driver ko when it comes to earbuds. Now, punta tayo dito sa Edifier Connect app, which is downloadable pala via App Store or Google Play Store kung naka-Android kayo. Ang unang sasalubong sa inyo dito is active noise cancellation na for me is very good. Kumbaga para sa akin, every time na tina-turn on ko siya, lalo pag nakaset to high yung noise cancellation, para kang nasa loob ng bubble, and once na hinit mo yung play button sa music mo, boom! Para kang in a whole new world. Pero if hindi mo gaano ka-preference yung ganoon kataas na noise cancellation, pwede mo naman siya ilagay to medium or low or even wind reduction lang. And kung gusto mo din naman na tipirin yung battery life niya, pwede mo din siya ilagay to off. Speaking of battery life, pag-uusapan natin yan mamaya. If mahilig ka naman na maglakad-lakad habang naka-earphones, meron na din siyang ambient sound, which ginagamit niya yung built-in mic ng earbuds para marinig mo din yung mga nasa surroundings mo habang nakasuot sa iyo yung earbuds, na para sa akin sobrang useful. Nakaset siya to balance by default, but pwede nyo din siya i-change to voice enhancement or background sound only. Now, one feature na meron itong NeoBuds Pro 2 is yung spatial audio, which uses head tracking para habang nakikinig ka ng music or nanonood ka ng video, is parang nasa paligid mo lang talaga in real life yung pinapakinggan or yung pinapanood mo. But for me, medyo gimmicky pa siya, since not all music or videos is maganda pakinggan or panoorin using spatial audio. But when it works, para talaga siyang magic and special sa experience. Meron na din pala siyang gaming mode na pwede nyo magamit for low latency pag naglalaro kayo. Actually, sa mga past earphones and earbuds ko, ginagamit ko din yung gaming mode every time na nanonood ako sa phone para hindi out of sync yung audio and video. But dito sa Edifier, even naka-music mode ka lang dito sa sound mode, almost wala na siyang delay. Pagdating naman sa quality ng sounds, meron na siyang naka-ready agad na music and dynamic na para sa akin mas better mostly itong dynamic even pag nakikinig ako ng mga music. But pwede rin naman kayo gumawa ng sarili ninyong EQ kagaya na lang nitong ginawa ko, which I find na pinakamaganda para sa akin na settings for a boosted bass, and mas binaba ko din ng konti yung kanyang highs. And dito sa last section ng app, pwede nyo naman i-customize yung kanyang LED light sa color na gusto mo. Available pala yung NeoBuds Pro 2 in two colors, which is ivory and black, na ito yung meron tayo ngayon. For me, premium yung kanyang build quality, hindi siya mabigat, but hindi din siya sobrang gaan. Matte black yung kanyang design, kaya hindi siya fingerprint magnet. Yung Edifier logo is nasa taas, then LED lights naman dito sa harap. Now, one of the reasons bakit nasabi kong premium siya, actually simple lang, yung pag sinasara mo yung case, and para mas maintindihan ninyo yung sinasabi ko, papakita ko na lang sa inyo. Now, let's talk about battery life. For me, medyo nasa standard level lang siya, but for most people kagaya ko is enough na siya since hindi naman ako totally na halos whole day nakasaksak yung earbuds. But for some, possible na makulangan sila, so para mas detailed, with ANC off, kaya niya tumagal ng 5.5 hours using only the earbuds, but when paired sa case is plus 16.5 hours. With ANC on naman, aabot na lang siya ng 4 hours plus 12 hours with case. And like I said, for me na nagta-travel mostly sa bus from Bulacan to Baguio, which is almost 3 to 6 hours depending on the type ng bus na masasakyan ko, and as a gym goer, sapat naman na siya para sa akin even when the ANC is turned on. So ito naman is mabibili nyo siya for 6,099 pesos. Kung sa tingin nyo, para sa inyo, sulit ba itong Edifier NeoBuds Pro 2? Comment down below.